Paminsan-minsan may horror movie na tumatatak ng husto, sobrang pinag-uusapan, katulad ng The Conjuring. Ayon sa mga gumawa nito, true-to-life story daw nangyari sa totoong buhay, kaya siguro lalong nakakatakot. My house. Would you come take a look? Dahil sa makapanindig balahibo nitong mga eksena, usap-usapan magpahanggang ngayon ang Hollywood movie na The Conjuring. Kwento ito ng pamilyang lumipat noong 1971 sa inaakala nilang dream house. You're all gonna die. Ngayon pala, haunted house. Ang nasabing pelikula, halaw sa librong House of Darkness, House of Light, The True Story, at base rin daw sa salaysay ng mag-asawang Ed at Lorraine, mga sikat na American paranormal investigators. Maging dito sa Pilipinas, may mga bahay rin na di mano kanlungan ng mga hindi matahimik na espiritu. Taong 1921, nung itinayo ang bahay na ito ng pamilya ng dating senador na si Francisco Soc Rodrigo sa Bulacan, Bulacan. Pagmamay-ari ito ng mag-asawang Melencio Rodrigo at Melencia Concepcion. Pawang may-ari ng malalaking bukirin noon sa Bulacan. Ang kanilang panganay na si Josefina, isang doktor, habang ang bunso na si Soc, pinasok ang politika. Ang katiwala ng bahay, si Marce. Nung araw, ang tatay ko, halos parang caretaker na rin nila. Tapos ang lolo ko, parang enkargado. Siya namamala doon sa mga bukirin nila. Yan, naglinis-linis ako dito. Tapos hanggang nakamatayan ni Soc Rodrigo, ni Dr. Rayo. Sari-sari raw ang naging karanasan niya at ng kanyang pamilya sa di umano'y pagpaparamdam ng mga dating tumira rito. Hindi ko makalimutan na karanasan dito sa bahay na to. Isang umaga, naglilinis ako dito. Doon sa kwartong malit ni, yung kwarto ni Soc Rodrigo, blue room kung tawagin namin. Pinapalisher ko yun. Yung paglingaw kong ganun sa mga hagdanan, nakakita ko, si Soc Rodrigo papasok doon sa green room ng kapatid niya. Sabi ko, sisakay na. Kinilabutan ako. Ito na, kinikilabutan ako ngayon. Inakala raw ni Marce na guni-guni niya lang ito. Pero napapadalas daw ang mga kababalaghan tuwing papatak ang alas 6 ng gabi. Para lang tayong buhay na 6 ng umaga, papasok sa trabaho. Pag 6 ng gabi, uwi na tayo para magpahinga. Ganon din naman ang kaluluwa. Maging ang asawa ni Marce na si Delia, hindi rin daw nakaligtas sa mga kakatwang pangyayari. Mag-uundas noon. After nang galing kami ng sementeryo, nag-pray ako, kinuha kayo rosary, nagdadasal ako. Parang salamin. Ngayon na naramdaman ko baga na parang may umaago sa sarili katawang ko. Tapasin ko sa pagdadasal ko na Our Father, mabilis siya. Our Father, ganon, hindi mo na maintindihan yung salita. Nung konsultahin daw ni Delia ang isang albularyo, Kinausap niyo yung kaluluwang gustong pumasok sa katawan ko, sabi na humihingi ng kaparuhan. Di pa niya tanggap na nawala siya, kaya ganun. maging ang kanilang mga anak, hindi rin nakaligtas sa mga misteryosong pangyayari.
Alam mo yung nagising ka ng wala naman dahilan. Umupo muna ako, parang nagmuni-muni muna ako, ba't ka ako nagising? Parang nagpapaantok na lang ulit ako. Bigla na lang may humawak sa paa ko na malamig. Tapos yun talaga sobrang natakot ako. Madalas din daw sa kwartong ito na kung tawagin nilang green room, nakikita ng kanilang mga kapitbahay ang isang babaeng laging nakadungaw sa bintana. Ayon naman sa apo ng may-ari ng bahay. Mother ko, ako daw nung araw kung i-heli daw doon, yung tumatakbo daw sa around yung sala doon para makatulog ako. Para malaman kung meron nga ritong gumagalang kaluluwa, nagkabit kami ng mga CCTV camera sa loob ng bahay. Yung tinatawag nilang green room, kwarto ng panganay. Yung camera 3, nakapokus siya sa sala. Camera 4, yung blue room. Minabuti rin naming magsama ng dalawang paranormal experts. Si Alex, gumagamit ng tradisyonal na pagtatawas. Si Adam naman, dala ang kanyang gadgets. Sa magkaibang oras, unang pumasok si Alex kasama ang mag-asawang Marce at Delia. Gamit ang isang bond paper na hinati sa 4. Isa-isang inilapat ni Alex sa mga piraso ng papel sa iba't ibang bahagi ng dingding ng bahay. May feeling ako para may batang tumatakbo dito palagi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang feeling ko batang lalaki. Dito siya lumaki, pero matagal na yun Parang ang suot niya, parang botay or something. So, basically, inhabited pa talaga to. Pero, ang nakikita ko dito, more of memories ng tao instead of talagang entities lang. Hanggang sa mapadpad sila sa bahaging ito, ang kwarto ng may-ari ng bahay na si Josefina. May nakikita ako at may nararamdaman ako. Parang isang babae may hawak na bata. Ewan ko kung naging dating nurse dito, or dating tinitirahan ng isang babae, or dito nagkwarto ng isang babae na may anak. Pero parang may pinapatahan siyang bata. Maraming pagmamahal dito sa kwartong to. Parang gano'n, hindi naman siya kumakanta para dun sa bata. Hinihili niya lang. Kasi po, dito po pinanganak yung unang pamangkin ni Soc Rodrigo. Okay. Ako daw nung araw kung i-heli daw doon, yung tumatakbo daw sa around yung sala doon para makatulog ako. Mangyari lang na siguraduhin hindi kayo nanunood na mag-isa dahil mas nakakapangilabot ang mga susunod na eksena. Sa bahay na ito sa Bulacan, Bulacan, nagkaisip at nagkaasawa ang katiwala nitong si Marce. Ang tahanang ito, itinayo noon pang 1921, pagmamay-ari ng pamilya ng dating senador, Francisco Soc Rodrigo. Ang mga dating nanirahan dito na sumakabilang buhay na sa paniniwala ng ilan, tila ayaw pa ring lisanin ang lumang bahay. Sa tulong ng dalawang paranormal experts na sina Alex at Adam, aalamin nila kung talaga bang may mga elemento o espiritong nagpaparamdam. Dito nagkwarto ng isang babae na may anak. Pero parang may pinapatahan siyang bata. Kasi po, dito po pinanganak yung unang pamangkin ni Soc Rodrigo. Okay. Nung idarang sa apoy ang mga piraso ng bond paper, muling lumabas ang parang mukha
ng isang babae. Nakikita niyo to? Parang babae. Ano ginagawa? Umiiyak o Parang mahaba lang? That seems to be always present dun sa lugar na yon. Naniwala ako doon sa sinabi niya, yung babaeng may nagkihil. Yung anak na napangano ng kapatid niya. Dito pinanganak yan eh. Samantala, ang mga gadget ni Adam, katulad ng compass, temperature meter, at bell, isa-isa niyang itinanim sa iba't ibang bahagi ng bahay. Tapos itong compass, all throughout, doon sa paglibot natin ito ng bahay, hindi siya gumalaw. Standard at saka static yung orientation yun. Kung saan ang north, nandun talaga north. Walang pagbabago sa compass. Thermal scanner, lahat consistent, lahat standard, lahat normal. So masasabi ko to sa inyo na walang nagiging to dito sa bahay nito. Lahat ng mga nararamdaman ay dahil sa mga optical illusion. Nung balikan namin ang mga nakuna ng CCTV, ang nakatawag ng aming pansin, ang pag-blur o ang defocus na kuha ng mga poste sa kwarto ng dating senador. Actually, pag ganitong kalapit, hindi naman dapat mag-blur po. Bawat poste, blurred. Which hindi siya normal. Kasi, yung surrounding ng bintana sa head, then itong bintana ng isa pa, hindi siya blurred. Ito lang talagang posting tatlo. Ang blurred. Nung puntahan ito nila Alex at Adam, Those are just energies. Hindi naman porke energies yan, i-conclude natin na ghost yung mga yun. Pero, it only comes to show that there are a lot of emotional issues. Sa tingin ko, emotional issues sa loob ng kwartong yan. We agree on one thing. Talaga namang energy dyan doon sa tatlong poste na yun. Merong commonality yung tatlong poste. Taksakan ng kuryente, taksakan ng kuryente, taksakan ng kuryente. So yung tatlong poste, iba yung temperature doon sa nasa pagitan. Kaya ito nagda-blur at ito hindi siya nagda-blur. Dahil talagang iba yung temperature nila, physically. sa huli, isang panalangin ang inialay nila para sa mga dating tumira sa bahay. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Hindi matotoo minsan yan. Minsan kakanaisip lang, o kaya kundi-kundi mo lang, o kaya medyo minsan natutulili ka na. Kaya ang simbahan napaka-stricto sa pag-aaral mo na nun. Magbalik loob ka, baguhin mo yung buhay mo para yan number one mong defense. Magdasal at saka magsuot ka ng rosaryo. Hindi lang ang mga nabubuhay sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin ang mga walamang katawang tao, espiritual namang nananatili sa ating piling.